In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Time check. Pastor Rolly, time check ako. Kaya po rin po ang ating Panginoon. Alam niyo po ba, ganun pala, habang palapit ang oras, lalong kumakabog yung pakiramdam. Mix po siya, mix emotions po talaga siya. At kaya po sa bilang pong kabahagi po ng church na ito. At ayun nga po, haba pong yung kay Pastor Kevin, yung welcoming pa lang hanggang sa church history. Grabe, alam niyo po, yung sabi ko, bakit doon pag umulan ako? Isa po ako na sa heart ko lang. Pero syempre wala akong dito kasi hindi na ako dito. Kaya kumbaga wala na akong karapatan. Pero kaya sabi ko, alam niyo po habang nag-worship po tayo tapos nagpatuto po si Brother Dennis, praise the Lord, wala ka man doon sa kabuuan ng history, parang nandun ka. Kasi bago-bago pa lang po. Alam niyo po, dito po sa lugar na ito, where I stand, alam niyo po ba, dito po kami dito na po ako talaga nangaral po dito. One time, totoo po yun. In the time of crashing, kung saan po talagang dinidikdik kami ng Panginoon at nililiglig po. Dito sa lugar na ito, nasubukan po ako. Nangangaral po ako. Pero parang ang dami kong inaaralan. Ano yung po inaaralan ko? Music team, tapos 2 tao. Lumuluha po ako dito, kaya habang nag-worship po kanina dito, grabe tumutuloy yung luha ko. Lalo na pinarinig ko yung testimony na gano'n, Lord, kakaiba ka na Diyos namin pinaglilingkuran. Kasi totoo po, muntik na po kaming sumuko noon. Pero one time po, talaga susuko na ako doon. Meron pong pamilya na nandito ngayon. Meron pong pamilya isang pamilya na naindigan. Sabi po niya, ito po yung sabi niya. Kung, bakit, sabi niya, kasi yung time po na yun, bakit? Hindi naman kami naglilingkod sa pastor lamang, sabi niya, sa Diyos kami naglilingkod. Papabayaan ko pa, mas gugustuhin ko pa na ang mga anak ko pumaroon at makinig ng salita ng Diyos, kesa sa mapariwara sila sa lugar ng paras. Lalo na po yung time na yun, talagang po yung tokhang, yung mga po yun. Kaya mas gusto po ng family po na yun. Glory to God. Kaya, purihin ang Diyos sa buhay po ng Lagrana family. Yun po yun. Kayo po ang naging... John, sabi ni Pastor, walang iiyak kasi celebration to. Pero yan po, yung kumbaga, naranasan ko po how to serve the Lord na sa panahon na kala mo matutumba ka na, pero hindi ka papabayaan ng Diyos once you are called. Kapag binuksan niya siya ang nagbukas, walang sino mang makakapagsara. Kaya full of discouragement, full of dismayed. Hallelujah. Wala na po. Kaya sabi ko kay Pastor Tony, tama na. Pati ang gawa, tama na. Sabi ko sabay po yan. Liglig po namin, sabay po yan. Umiiyak po kami ni Pastor Rolly doon. Grabe. Pauwi kami. Sabi ko kay Mars, 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 napaayak. Sabi niya, ano nga napaay, Mars? Naupay. Iba palang napaay sa naupay. Pero glory to God, pinatunayan po ng Diyos, God is good. God is good. Wala pong hihigit sa Kanya, kaya hindi siya best, hindi siya, God is good. No one could ever be compared to Him. Amen. Hallelujah. At ngayon po, dako po tayo sa atin pong gospel. Sabi ko nga, parang ginantihan ako ni Bishop. Kasi, ang tema po namin doon, hirap na hirap si Bishop. Pero actually, confession ko lamang po, before nung nakita ko po sa GC, yung 14th anniversary theme, Let Incense Arise Before His Throne. Exodus 30 verse 1 to 9. Nangusap na po ang Diyos sa akin. Prepare your heart. Sabi po na, ano yung Lord? Sabi ko. Kaya, hallelujah. Para sa kapurihan po ng ating Panginoon. Amen. So, dako po tayo. So, ilang oras po ako? Exodus 30. Punta po tayo doon. So, ito po ay isang bahagi po sa Exodus. At kung makikita po natin, mga minamahal kong kapatid, ito po ay isa pong ceremony. Opo, tignan niyo po, isa po itong seremonya o ritual na ginagawa po ng mga Israel po na ating mga kapatid. So, kung sabi nga po natin, ang ritual ceremony, wala na po tayo doon. Kasi,
tapos na po yung ritual po na yon, and we are on the spiritual na po tayo. So bakit itong pero alam niyo po, napakahalaga ang mga bagay in the Old Testament to picture what is happening right now. Ito pinapahayag po ng mga bagay na ito, the Old Testament. Kaya kapag nagbasa ka ng New Testament at binasa mo na ang Old Testament, grabe, mapapag-unawa mo kung gaano kadakilang kaisipan ang karunungan ng Diyos para po sa atin. Na ito'y tinatamasa po natin hanggang ngayon. Hindi po nasira, hindi po nawala ito, na-preserve ito ng Diyos. Hallelujah! So ito po yung let incense arise before His throne. Puntan po natin yun. Sabi nga po doon sa una, and the Lord spake unto Moses saying, kung titignan po natin about this gospel, yung verses po natin, isa po itong pagpapahayag ng Panginoon, isang utos. Pakisabi po utos. It is a commandment of the Lord na kay Moses. Ang commandment po ng Lord, nakaka-amaze. Alam niyo pa, kompleto sa instruction, may detalye pa. Sino magkukulang dito? Sino pa ang sesemplang dito? Pakitignan nga yung katabi. Hoy, talagang perfect So, napakaganda po, kompleto ang pagbibigay po ng Diyos with instruction, with details, with mga pa. So, tignan po natin. Hallelujah. So, this is another direct commandment of God to Moses with complete instructions and details of a certain object needed for the ceremony in the tabernacle. Isa po itong bahagi na ito pong binasa natin. Ito po ay bahagi ng object po na naroroon po sa tabernakulo. Ano po, when we hear the word tabernacle, ano pong dumarating po sa atin? It is the service of God. It is the way of serving the Lord, worship to the Lord. Amen. So, yan po yung natin sa tabernacle. So, dito from Exodus 25, kaya talagang napilitan po akong magbasa mula po sa hanggang aabot ka sa New Testament. Pero glory to God. Hallelujah. Kaya dito tinuturuan po tayo ng Panginoon. Kung sa mga Old Testament po na ito, ano ang napakagandang implication po nito sa atin. So from Exodus 25 hanggang Exodus 30, nandyan po ang construction, nandyan po ang pagbibuild, nandyan po yung mga isinaad po ng ating pong Panginoong Jesus to Panginoong Diyos through Moses, yung mga instruction detalye, lahat po ng mga bagay na gagawin po doon sa tabernakulo, the place of worship, the place of revelation, the place where they will encounter the Lord. Amen. Praise God. Kaya dito sa Exodus 25 verse 9, ito po yung nag-quote po ng aking attention. Sabi po dito, according to all that I showed thee, after the pattern, pakisabi po pattern. After the pattern of the tabernacle and the pattern of all instruments thereof, even so shall make it. So meron pong pattern na ipinakita kay Moses. Napakapalad ni Moses. Mas mapalad kaya sa atin? Hallelujah! Basta mapalad si Moses, wag mo lang ikumpara. Kaya po dito nakita po natin na meron pong pattern na ipinakita po ng Diyos kay Moses. At ito po yung purpose of building purpose of God in building the tabernacle. Ito po yung purpose niya. Bakit kayo magpapatayo ng tabernacle na nandun naman, sinasamahan naman siya. Ito po yun, hallelujah. And let them, sa Exodus 25 verse 8, and let them make me a sanctuary that I may dwell among them. Gusto po ng Diyos na manahan. Pakisabi po manahan. Manahan sa kanya pong kalagitnaan. So dito po makikita po natin na may pattern na, meron na siyang purpose. Ano pa ba ang kulang? So dito po, kailangan po, sabi po, we must follow specifically the instruction from God's SOP. Yung standard operating procedure po ng Lord. Kasi kapag once na may mali ka, ano po ang punishment po sa kanila? Napaka-detalye po kung babasahin po natin Leviticus, lahat po ng mga yan patungkol sa laws nila, napakahirap. Kung sa atin kaya, mayroon pa kaya matitira? Ang tanong, baka ubos na tayo. Hallelujah. Ano po yung mga SOP nila, God's choice of materials, napaka-meticuloso ng Diyos. Na ang mga materials, pinipili po siya. Ang Diyos ay pumipili, pakisabi po. Hallelujah. How to build the same pattern as what
Lord has said in the mountain. So yung how to build, in-instruct niya, pati nga si Noah, in-instruct niya kung paano gumawa ng arka. Eh wala namang alam, hindi pa naman nakakita ng malaking arka noon si Noah. Pero with the wisdom of the Lord, i-download niya kay Noah. Amen! At ngayon po, another wisdom from the Lord, i-download ito kay Moses. At kung tignan niyo po how God, kung yung kapangyarihan po ng Diyos sa napakaliit na kukote po natin, nalalaman niya yung gustong ipagawa ng Diyos sa atin. Palakpakan po natin ang Panginoon. What a mighty God we serve! Hallelujah! At ang pangatlo po, who will administer? Sinasabi niya din kung sino. At ang who will administer and when and how often they do. At maging ang do's and don'ts in the operation. Pati do's and don'ts nandyan po. Kaya magkakamali pa kaya si Moses? Kasi tingin po natin So what is the relevance of these things for us in our time? New Testament people, the covenant, New Testament era. Tayo po, ano pang connection nito? Anong gusto pong ipayag ng Diyos sa atin dito na gumawa ng altar? When we speak of altar, kapag altar po, ano po ang pumapasok po sa isipan po din natin? Ito po ay place of worship pa rin. Kumbaga, nandoon pa rin po siya. And also, ito po, nakita ko habang sa pagbabasa ko, it is also a place of sacrifice. Pakisabi po, sacrifice. Kapag nasa altar po, meron pong sakripisyo doon. Kasi merong sinusunog, merong dinidikdik. Hallelujah! Praise God! So, makita po natin dito na mga bagay po dito, ceremonial law, nabura na po ito because there is a time of reformation na sinasabi po sa Hebrew 9 verse 10. Panahon ng pagbabago. Pakisabi nga po, panahon ng pagbabago. Panahon ng pagbabago. Hallelujah. At ang panahon ng pagbabago na ito, gusto ng Diyos na ma-adapt po natin ang pagbabago na ito, na wala na tayo sa palabas na paglilinis, kundi nasa loob na paglilinis. Na wala tayo sa pakitang tao na paglilingkod sa Diyos, kundi ang totoo na mula sa puso, sa kaluluwa, spirito na paglilingkod sa Diyos. Hallelujah! Kaya sinabi po niya dito sa Hebrew 8 verse 13, sa NIV ko po kinuha, napakaganda po. By calling this covenant new, He has made the first one obsolete. Aaralin pa ba natin? Obsolete na pala ito, Bishop. Bakit ito ang binigay mo? Hallelujah. Obsolete, sabi po ng NIV. At sabi po dito, and what is obsolete and outdated will soon disappear. Mawawala na ito. Tapos na ito. Pero tignan po natin, sabi ko nga po, what is the implication of this gesturing? What is the implication? Ano po ang katotohanan nito sa ating pong kapanahunan? At bakit pa ipinahintulad pa na isulat? Abay, sayang ang ink, ang kapal-kapal ng Old Testament sa tingin nyo. Sayang ang ink kung hindi rin naman pala makabuluhan. Pero salamat, makabuluhan ito para sa atin. Hallelujah. So, para po isa-isa po natin, tingnan po natin, kasi altar ito, ang haba kasi, so kasi kulang yung oras ko. Isa-isa po na natin. So, let incense arise upon His throne. Yan po ang ating title. So, let us discover what is this incense. So, tignan po natin doon sa incense na ito. This is a ceremonial act inside the tabernacle, the place of worship, service of the Lord. So, mga kapatid ko, makikita din po natin na ito pong tabernakulo na ito. Sabi nga po ng, hallelujah, sinabi po ng Diyos kay Moses na gawin mo ito sa pattern. Kaya tingnan po, who served the copy, Hebrews 8 verse 5, who served the copy and shadow of the heavenly things as Moses was divinely instructed when he was about to make the tabernacle. For he said, see that you make all things according to the pattern shown on the mountain. So, ang author po ng Hebrew chapter 8 verse 5, dinala niya po ito sa New Testament. Dinala po ng author, sabi po nila si Apostle Paul, kasi the way he wrote the letter, it is the same pattern how Paul wrote. Kaya ito po, ang tansya po nila, it is also the letter of Apostle Paul. So dito dinampot ni Apostle Paul, ng author, hallelujah, to the Hebrew, kung ano po yung kopya. Sabi niya po, the shadow of the heavenly things.
Yung mga bagay po na nandun sa Old Testament, ito po ay mga anino ng mga bagay na darating. Amen. So, napakahalaga po pala para sa atin. At kung babanggatin niyo po sa akin ko pong pagbabasa, napakaraming beses po niya, gawin mo ayon sa pattern. Gawin mo ayon sa iyong nakita. Even in the New Testament, gawin mo according to the pattern. Hallelujah. So, napakahalaga ng pattern na ito. Praise the Lord. In the essence of these verses explains that while the practices and the laws of the Old Testament were signified and divinely appointed, sabi nga po, ginagawa po nila yon, they ultimately serve as temporary foreshadowing symbols of the spiritual reality that would be fully revealed and experienced in Christ. So ito po yung implication na ang mga bagay na ginagawa mo po nilang ritual, tinuturo si Jesus. Ang ritual po na ito, tinuturo si Jesus. So dako po tayo, the incense. Many times that the incense is stated in the Bible, marami pong beses po yan. Pero kunin po natin, Psalms chapter 141 verse 2. Ano po yung sinasabi ng Biblia regarding this incense? Sabi po na ni David, let my prayer be set forth before thee as incense. Ano daw po yung incense? Prayer. Hallelujah. Kaya kapag nanalangin ka pala, nagdadala ka ng insenso para sa Diyos. Amen. And the lifting up my hands as the evening sacrifice. So, nandun po yun. Meron po siyang ginagawa po, yung nagpapa-incense siya, at yung evening sacrifice po niya, nandun ka sa altar, it means sacrifice. Kaya meron siyang evening sacrifice. At isa din pong bahagi na sinabi din po sa Bible about incense, Revelation chapter 8. And when he had taken the book, the 4 beasts and the 4 and 20 elders fell down before the Lamb. So, yung inawit po natin kanina, na yung 24 elders, nilay down nila yung kaning crown, and they say, worthy of it all, ang ating pong Panginoon. Sabi dito, and they came with prayers of the saints. Sana po? Sana ka? Having every one of them harps and golden vials full of odors. So may mga pabango po sila. Mga samyo na, Ilocano na pala yun. Samyo, which are prayers of the saints. Ano pong sabi ulit ng Bible? Incense are the prayers of the saints. Amen. Paano kaya kapag ang isang Kristiyano hindi na nanalangin? Walang amoy, walang halimuyak na naamoy. So Revelation 8:4, ito pa po yung sabi, and the smoke of the incense which came with the prayers of the saints, another po, prayer of the saints. Hallelujah, ascended up before God out of the angel's hand. Yan po yung mga insenso po dun sa na sinasabi po ng Bible. So, puntan po natin how it is created and preserved for the Lord. Meron pong process of creating this incense. At tatlo pong bahagi ito, tatlo pong mga ingredients po ito. At ang lahat po na ito ay puro mga, hindi ko kilala. Kilala niyo po ba mga bishop? Hindi ko po kilala ang mga ingredients po na ito. Si Bishop Rene, kilala niyo po, alam mo po ba yung ingredients ng insenso po nila? Salamat, wala po yung mga materials po dito sapagkat meron pong warning si Lord. Wag ninyong gagawa para sa iyong sarili ang insenso na ito, kundi mamamatay ka. Yes. Salamat, wala itong mga ingredients na to dito. Hallelujah. Kaya sabi po dito, how it is created and preserved for the Lord. So, ito po yung paano nila ginawa. Exodus 30, verse 34 to 38. Sinabi ni Yahweh kay Moses, kumuha ka ng mga pampalasa. Mga pampalasa pala ito, para po yung inintroduce ni Sister, na pampalasa, Sister Elma, clove. Sino pong gumagamit ng clove? Dami nila. Ako din, gumagamit pa ako ng clove. Diyan, meron po ba kayo dyan? Bahala na kayo kung gusto nyo bumili, pero maano daw po yan. Kumuha ka ng mga pampaalsa, estakte, onika, at galbano. Tatlo po yan. Matamis na mga pampaalsa kasama ng purong kamanyang. So, meron po siyang frankincense, yung tatlong pampaalsa po na to, pampalasa, sorry. At ang bawat isa ay magsindami. So, equal amount po ang gagawin po nila para po din sa insenso. Gawin ito sa paraan ng insenso. Hinalo ng isang tagapagpabango, gumagawa ng pabango, pinalasa ng asin. Sa King James po, and New King James, wala pong asin.
Kaya nagtataka ko, bakit may asin? Pero napakagandang dalhin ng asin dito. Bakit? Mahalaga ang asin. Amen. Hindi man sinabi ng King James, pero sinabi po ng mga ibang translation. Sino po ang gustong umagri din? Kasi ako umagri ako. Kasi mahalaga ang asin. At hindi mo ba alam na ikaw din ay tinawag na asin? Pakitapik nga yung katabi. Asin tayo ng sanlibutan ito na malapit ng mabulok. Hallelujah. So yan po, turo at inilaan sa akin. So ang incense po na ito pure na inilaan para lang daw kanino? Kay Lord, sa Diyos. Ito bang gagawin? Gigilingin mo ito ng napakapinong paghalo. Ito yung incense po na ginagawa nila. Maglagay ng bahagi nito sa harap ng kaban ng mga kautosang tipan na nasa tolda sa pagpupulong kung saan ako ay, ito po, nandun po, dala-dala po ng para makipagpulong, sabi niya, makikipagtagpo ako sa inyo. Ituturing mo itong bilang ganap na pag-aalay sa akin. Perfect na paghahandog po yun. Na kapag nag-incense ko po at katatagpuin, kapag merong incense, ibig sabihin may encounter. Again, kapag may incense, kasi yun po ang ano ni Lord. Kapag may incense, doon po katatagpuin. Let incense arise before His throne. Hallelujah! Praise you, Jesus! Praise God! Sabi po dito, bilang para sa insensong ito na inyong gagawin, hindi ka dapat gumawa ng anumang kaparehong mga sangkap para sa iyong sarili. Kaya kung sa Israel, sino po si Bishop Rene, nakarating na siguro sa Israel to? Hindi pa. Kasi yung insenso po na ito siguro napakabango. Napakabango po na insenso ito. Kaya may warning na po si Lord. Huwag kayong gagawa, sabi niya, ng kaparehong mga sangkap para sa iyong sarili. Ito ay dapat maging pinakabanal sa iyo. Amen. Ang sino mang gumawa ng anumang gaya nito para gamitin bilang pabango ay dapat alisin mula sa inyong bayan. Ititiwalag po. So yan po yung incense, mga kapatid ko. Pinipino, giligiling upang maging pabango. Mabango po siya. Praise God. So, i-connected din po natin kasi yung incense, hindi po yun yung kabuuan. Kailangan niya ng altar. Kailangan po niya ng altar. Kaya the altar for incense burning. Ang insenso, kapag hindi naapuyan, mabango siya. Pero kapag ito'y naapuyan, ang bango niya ay humahalimuyak hanggang doon sa dulo ng paras. Dulo ng paras. Hallelujah. Kapag ito'y nasindihan, at pinsan pa nga dala-dala pa ng damit. Kaya kung saan ka naamuyan ka ng insenso, dala-dala mo, amoy insenso ka na. Kaya yan po yun, the symbolic, after the altar of incense burning. So sabi ko nga po kanina, ang altar, it is a place of sacrifice. Doon po sa tabernakulo, kung nabasa niyo na po ang Exodus, meron pong dalawang altar po doon. Ang una, dito po sa holy place, yun po yung altar of burnt offerings, yun po mga kinakatay po ng hayop, mga animals na ino-offer po sa Panginoon. Marami pong sacrifice. Kasi kung aralin mo, yun, ang dami, ilang pong burnt offering, sacrificial for sin, ang dami po. Kaya salamat sa atin, meron lang iisa. Sino yun? Hallelujah! Meron na pong inihandog para po sa atin. So, meron yung brazen altar, yung gawa sa tanso, ito po yan yung pinag-offeran. At itong altar po na ito, na malapit na po doon sa kaban ng tipan, ito po ay tinatawag po na golden altar. Kasi bakit po? Ito po ay made of acacia. Yun, ito na po yung ating kanina binasa. Ito po ay galing sa acacia na ito po ay binalutan ng ginto. So, tingnan na po natin, symbolic implications, napakahalaga po nito. Yung implication po ng every symbol, may kahalagahan po ito. Bakit po isinulat po para sa atin at dinala pa sa Hebrew at gamit-gamit ni Apostle Paul. Every time po na ito po ay ginagawa niya, sinusulat niya about service. So, symbolic implications. Ang una po dito, acacia tree. Kasi dito, gumawa ka ng altar na gawa sa acacia na sunugan ng insenso. So, kahoy po, magsusunog ka doon sa kahoy. Diba? Kung anuhin mo. Pero kaya sabi ko, bakit yung gold? Alam niyo po ang sabi ng Holy Spirit, di ko naman amoy yan. Sabi po ng Diyos, iba ang insenso na sinunog sa gold.
Iba ang amoy ng insenso kapag nandun siya sinusunog sa ginto. Wow! Ano kayang insenso na ito? Ano kayang amoy nito, sabi ko. So, acacia tree. Ito po, sino po ang pumili nito? Ang Diyos. Bakit ang dami namang nara? Mas matibay pa yung kamagong, mas matibay pa yung, ang daming puno din sa Israel. Pero bakit acacia? Ang symbol po ng acacia, sabi din po dito sa nakita ko nga po, durability, resilience, availability, and enduring nature. Yan po yung acacia. Kaya marami po siyang kaya ibig sabihin, hallelujah, na itong incense po na ito, yung acacia tree, ang kinalugdan po ng Lord. Sa pong pangalawa, with measure, may sukat. Pakisabi nga po, may sukat. Sukat po. Grabe ang detalye ng Lord. Man yung sukat nila na cubit, hindi po natin alam. So, tingnan po natin, with measure. Kung ito pong acacia, anong implication po nito sa atin? So, yung una po, acacia tree, ibig sabihin po ito po ay, hallelujah, may buhay, symbolizes durability, resilience, and availability. Union of humanity and divinity. The use of acacia wood representing human and its overlay with gold. Kaya ito po yung niya. Kasi nilapatan. May measure po siya. Kaya tignan po natin yung altar na ito na sinasabi po niya. May measure, may covering na gold. Ano pa po yung isa? Merong sungay. Meron po yung handle for access and mobility. At inilapit po doon, yun po yung mga instruction, inilapit po doon sa Ark of the Covenant. At ang pari lamang po ang maaaring magsunog ng insenso. Yan po yung nakita po natin dito na mga 7 po na karapat dapat po na sinabi po ng Exodus chapter 30 na mga kailangan po na sundin at dapat tukdin. Amen. So, unahin po natin yung acacia, yung pinasabi ko kanina. So, dako rin po tayo sa with measure. So, ano ang implication po nito sa atin po bilang mga mananampalataya po sa ating pong kapanahunan? So, ang insenso, ito po ay isa pong bahagi na samyo na aamoy. Praise the Lord. Samyo po ito na aamoy. Kung titignan po natin ang ating pong buhay, sa iyo pong buhay, sa tingin mo without Christ, may mabangubang bahagi na nahalina ang iyong kapwa. May nakakahalina ba sa inyo pong kapwa before po na nakilala niyo po ang Panginoon? Wala. Salamat, dumating si Kristo na siyang nagdala sa atin ng pabango. Praise the Lord. Hallelujah. So, tingnan po natin yung implication na lang. So, we believe na through Jesus Christ, dumating po sa atin ang mabangong samyo. Kasi siya po yung in-offer doon po sa brazen altar, siya yung in-offer. At ito po yung napakaganda. Kasi meron pong tinatawag na strange fire, strange incense, kakaibang insenso at kakaibang apoy. Meron pong sinasabi doon. So, ano po ang kaibahan po noon yung strange incense, strange fire, at hindi po itinanggap ito ng Diyos. Sino pong nakalala kay Nadab at saka si Abiho? Mga anak po ito ni Aaron, nagsunog po sila at sila po ay namatay sapagkat hindi po kaya-aya yung kanila pong inihandog. So, unahin po muna natin with measure. Kung sa atin po mga minamahal kong mga kapatid, ito pong bahagi po na sinulat po ni Apostle Paul doon po sa Epeso. Datapwat ang bawat isa sa atin ay binigyan niya ng biyaya ayon sa sukat ng kaloob ni Kristo. There is an incense and there is an altar. Naniniwala ka ba na ikaw ay ginawa ng Diyos na kanyang altar? Tingnan niyo po doon. Ano po ang tawag sa atin in the New Testament? You are the... Ay, hindi nila kilalang sarili nila. You are the temple of God. Kung templo ka ng Diyos, di ba ano po yung tabernacle, din po ang the same pattern ginawa po ni Solomon. At yung tabernacle naging temple. At ngayon po, dumating si Kristo, sabi po niya, gigibain ko ang gusali na yan, ang templo na yan. At sa 3 araw, ito ay muli kong itatayo. Ngayon po, nasaan po ang templo? Ikaw. Ang altar, nasaan po nakalagay? Sa templo. Amen. So, ibig sabihin, pakitapik yung katabi mo.
Maari pala tayong maging altar. Ay, hindi pumayag yung iba kasi altar na ako sabi nung isa. Amen! Altar na tayo. Kasi si Jesus na nga po. Hallelujah! So ito, kasi when we receive Jesus Christ, gigibain ko ang templo na yan. Sabi niya, 40 years namin itong itinayo. Sabi ganyan, tapos ikaw gigibain mo, itatayo mo 3 araw. Kaya yun po yun, itinayo niya ang kanyang templo. Hindi gawa sa kamay ng tao. Kurot, hawakan mo nga yung katabi mo. Sarili mo na lang kung malayo ka. Hindi yan gawa ng tao. Kaya yan po ay ginawa pong templo. So yan na po yung templo. Kumbinsido ka na ikaw yung templo. Ngayon dako na po tayo sa measure. Hallelujah. Sa measure po. Praise the Lord. Kaya ang measure po, tingnan po natin yung measure. Dapat may isa sa atin na binigyan ng mga biyaya ayon sa sukat ng kaloob ni Kristo, but everyone unto us given grace according to the measure of the gift of Christ. So meron po tayong mga sukat-sukat. Kaya yung sukat mo, wag mong ihambing o ikumpara sa sukat ng iyo pong kapitbahay, kapwa o mga kaibigan na mananampalataya. So meron pong sukat ito, yung incense, yung altar po na ito, mga kapatid ko. Hallelujah. Sino pong nagtakda nito? Ang Diyos. Praise God. At meron dito covering ng gold. Covering of gold. Kung ititignan po natin all throughout the New Testament, napakaraming beses po na sinabi about gold na related po sa atin. Amen? As si Apostle Paul din po ang nagsabi, sabi po dun sa 3:10 verse 13, ilang oras na ako? Hanggang anong oras pa? According to the grace of God which is given to me as wise master builder. Ito po yung templo, itinatayo po yung altar, itinayo po yung templo, itinayo po ang altar. At sabi po ni Apostle Paul, master builder po siya. But let every man take heed how he buildeth thereupon. So tignan po natin kung paano daw itinatayo yung doon sa pundasyon na yung templo na yon. Sabi, ituloy po natin. For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Yan doon yung pundasyon ng templo. Amen. And if any man build upon this foundation, gold. Hallelujah. So sa foundation ni Kristo na ito, meron pong itinatayong ginto. Pakitignan ngayon katabi. Merong silver, precious stones, wood, hay, and stubble. Every man's work may made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire. So yung ginto po na ito, mga kapatid ko, ito po ay lahat ng mga materialis na ito, masusukat po kung ito po ay mananatili. Amen. So yan po yung pagkagamit po dun sa gold regard concerning to us. Kaya 2 Timothy 2:10-21. So sa great house daw, meron daw pong mga mararangal at mga hindi gaanong marangal na mga bagay. Sabi niya dito, nandyan daw po ang gold, silver, wood, and earth. 4 din po na klase. Pakitignan lang ulit yung katabi. Ay, mukhang putek. wag mo namang alipustahin yan. Gawa yan ng Diyos. Ito po yan, para maging gold. If a man therefore purge himself, kapag nililinis mo daw yung sarili, he shall be a vessel unto honor. Ibig sabihin, gold. Hallelujah. Anong gusto mo? Gold o silver? Magdi-desire ka na nga lang, gold na lang. Amen. Praise God. As 1 Peter chapter 1 verse 7, that the trial of your faith being much more precious than of gold that perisheth, through it may be tried with fire. Praise the Lord. So yung altar po na ito, na gawa po sa ginto, yun po nung naidadarang din po siya doon sa apoy. Hallelujah. Sabi dito, tried with fire might be found unto praise and honor and the glory at the appearing of Jesus Christ. So ito po yung mga pananampalataya din po natin na substance ng napakaganda po na isa pong paglikha ng insensong katanggap-tanggap sa Panginoon. Amen. With horns, number 4. At ano po ang implication po ng sungay? Sa Luke chapter 1 verse 69, sabi nga po, iniangat, I had raised up a horn of salvation for us in the house of his servant David. Kaya yung sungay po, iniligtas ka. Ibig sabihin, ang simbolo ng sungay ay kapangyarihan. Amen.
Ang simbolo ng sungay ay lakas. Praise the Lord. Kasi kaya kang iligtas. Kung wala ang horn of salvation, wala po ni isa na nakatayo sa atin o nandito ngayon. Amen. Kaya ito po yung horn, it symbolizes power, it symbolizes also authority, and also victory. Amen. Kaya meron pong sa apat na sulok yun po yun ng altar, may mga sungay. Ibig sabihin, hallelujah, ang naghahandog doon, tagumpay. Amen. At ang isa pa po, handle of access and mobility. Nilagyan, grabe yung wisdom ng Lord, ano? Kaya doon pala galing yun. Dati merong argolya na nilalagay doon sa side. Anong purpose po? Tapos merong asew. Ilocano, amuyo po yung asew. Hindi ko alam sa Tagalog. Hindi ko na ano. Hallelujah. Meron siyang pangpasan. Ano pong ibig sabihin to? It implies po mobility. Na ibig sabihin yung altar po na yon, hindi lang po steady doon. At paari po na itong ilipat-lipat. Hallelujah. So, yung altar po na ito, dito po sa New Testament, sabi po nung nakatagpo ng Panginoon ng isang Samaritan woman. Panginoon, sabi po ng Israel, ano ba yan? Hindi pa alam. Basta sabi po niya, na yung pagsamba ay hindi po sa Israel lamang, sabi po ng mga Hudyo, sabi niya. Pero sabi po ng Mesaya, ng Panginoong Jesus, mula sa oras na ito, sabi po dun sa 4:21, Jesus said unto her, Woman, believe me, the hour cometh, when you shall neither in this mountain, nor yet at Jerusalem, worship the Father. So meron pong mobility, yung paghahandog po na ito. Amen. Praise the Lord. At ang number 6, closer to the Ark of the Covenant. Bilang altar po, mga kapatid ko kay Kristo, at doon mo po kakatagpuin ang Panginoon. Doon po ibinawagay-gway po yung insenso. At doon po yung presence po nakakatagpuin. At ito dapat ay malapit po sa Ark of the Covenant. Ibig sabihin, gusto mong nagbababad. Gusto po nang nagbababad doon po sa Arka. At ano po ang implication po nito, mga kapatid ko? Lagi kang sabik sa presensya ng Panginoon. Gusto mo na may encounter ang Lord sa buhay mo. Kumbaga parang ikaw ay gutom, uhaw. At parang nangangayaya, tuyot na tuyot kung wala ka sa presensya ng Panginoon. Pakitignan yung katabi. Parang sanay na. Hindi mo na. Kasi nakakatakot po yun. Kapag hindi ka na po nagugutom na uhaw. Para na lang magaspang. Kaya anong saysay ng salita? So, burning incense, service of the Lord. Kaya ang salita po ng Panginoon, ito po ay insenso po sa atin. At ito po ang habang, alam niyo po insenso? Dinudurog. I believe when you receive the word of God, meron pong persecution na nangyari sa iyo. Meron pong kapighatian na naranasan ka. Dito po, napakarami pong kapighatian na naubos po, naranasan po namin dito. Habang kanina po, naalala ko, nandito po ako sa pwesto pong ito. May mga upuan po kami dyan, nagpipray po kami. 3 na lamang po yata kami natitira. Kasi every Saturday, meron na po kami talaga ministerial prayer noon. Kasi sinikap ko po talaga for the glory of God. Kasi yun po, talagang pinagtibayin kami ng Diyos ni Pastor Tony upang dito po talaga umiiyak po ako. Sabi ko, Lord, dinungisan nila ang iyong pangalan. Maari, hindi. Pero sabi ng Lord, anak, ang kabanal-banalan ko, pangalan walang sino mang makakadungis. Dito ko po natanggap na kapahayagan yan. Umiiyak po ako, yes Lord, Panginoon, gaano man gawin ng tao, hindi maapektuhan ang pangalan mo. Gaano man magpakarumi kami man, hindi maapektuhan ang pangalan mo. For your name is holy. For your name is worthy of all praises and adoration, Lord. Yan po mismo, sa lugar po na yan, marami pong luha. Ang ano po, dito kasi may tent po kami, usog lang ng konti ang tent na yan. One time nga po may nahihimatay, meron nalulupasay. I believe si Sister Irene po ni Mama Erin ni Bishop, yan po lagi ang pwesto niya. Thank you, Lord. Ayaw ko man dito gawin ang ang daming memories po na ibinigay po ng Lord dito. At dito po, the pounding of an incense.
Habang pong ginigiling yung insenso, mas maganda ang pagkaapoy, dinadarang ka sa apoy. Kaya if you receive the gospel, sabi po ni Apostle Paul, idinadarang ka sa apoy. Kaya kapag nandun ka, nakadarang ka sa apoy, doon po nagiging effective ang word. Doon po nagiging mabisa ang salita ng Diyos. Kaya kung walang pagdarang, magtaka ka, kaninong anak ka? Pag kanino ka, hallelujah. True gospel. Kaya tingnan po natin, meron po akong bahagi po dito. Anong time na po? Hindi malabo yung aking 4:30. Kunti na lang po. Ilang minutes ako nagsasalita. Praise God. The significance of incense. Napakaganda po ito. Number 16, verse 14 to 50. Ito po yung kay Moses po. Nung time po kasi nag-alsa po si Korah. Amen. Bago ko po basahin po yung mga kapatid ko, incense that were not accepted by God. Ito po yung mga incense na hindi po itinanggap po ng Panginoon. Tingnan po natin kung anong connection sa atin. Leviticus chapter 1 verse 2. 1 and 2. Chapter 10 verse 1 and 2. Si Nadab and Abihu. Use strange fire not from the... Bakit po yung strange fire? Ito po yung sinasabi ko kanina. Ito po hindi tinanggap ng Diyos kasi po strange fire ang kanila pong ginamit. Ano po ang prescription na sinabi po ng Lord para gamitin po mag-apoy ang incense? Alam niyo po kung saan galing doon? Tanging ang apoy na galing doon sa brazen altar. Ano po yung brazen altar? Doon po sinusunog yung burnt offering. Sa atin po, sino ang hindi man physically na sinunog? Sino po ang inoffer para sa atin? Jesus. Kaya sabi po doon, yung apoy po na yon galing po doon sa brazen altar. Hindi sinunog ang Panginoong Jesus, but Jesus Christ had the fire. Amen. Hallelujah. Kaya ang incense, walang saysay kung walang apoy. Kaya dito po, yung incense po na ito, iba ang kinuhanan. Siguro gumawa na lang sila, tamad nang pumunta. Kasi a sign of disobedience, a sign of pride, a sign of arrogance. Nanyo po pride, arrogance, and disobedience, yan po magkakapatid po yan. At ito po, hindi po nila sinunod ang ipinapag-utos po ni Moses ng alang Diyos through Moses. Kaya paano po ginawa ng Lord? Pinatay po sila. Hallelujah. Kaya kailangan ito po ay galing po doon sa brazen altar. Kung ganun po mga kapatid ko kay Kristo, kung galing po doon sa brazen altar, at yung fire po na yon, Jesus Christ, siya po yung ibinigay po na offering po sa atin. Sabi po ng Panginoon, sabi po ng Biblia, na siya po, sabi po ni John, He will, babautismuhan po kayo sa tubig. Ngunit ang siyang darating, babautismuhan kayo sa apoy at Espiritu Santo. With Holy Ghost and fire. Yan po ang sabi po niya. So, fire. Na ibig sabihin, mga kapatid ko kay Kristo, the fire that comes from the Lord. Kaya sabi ng ating pong Panginoon, ako'y aalis na. Never, do not be, I will never leave you comfortless. Oh, ang sarap Yan po yung pagkabigkas po doon sa King James. I will never leave you comfortless. Sabi po doon, I will ask the Father that He will send to you the Holy Ghost and He shall abide with you forever. The Holy Ghost. Kaya yun po yung hiningi po ng ating pong Panginoong Jesus. Nasa Kanya ang fire. Yun ang hiningi ng Panginoong Jesus para sa iyo, para sa akin, at sa Kanya ng mga naunang mga disipulo. Kailangan po natin upang yung incense po ay malimuyak po sa atin. Praise the Lord. Amen. At yung pong fire po na yon, mga kapatid ko kay Kristo, when we receive fire, imposible na hindi bubuka ang iyong bibig. When you receive fire, imposible na hindi ka mag-share doon sa classmate mo, mga kabataan. Punong-puno kayo ng salita ng Diyos. But when you receive fire, magsisimula ang halimuyak. Magsisimula kung saan ipapahayag, hallelujah. At hindi ka titigil upang ipahayag ang spirito ang salita ng Diyos. The power of incense. Una po, the power of incense is the power of atonement of the people to stop the plague. Ito po yung power niya. Wala na kong ibang makita na kapangyarihan po ng incense din.
Ito din po, yung una pala, yung presence ng Lord, at ang pangalawa po, atonement. Ito po yung sinasabi ko kanina. Si Aaron po, nung panahon po na inuusig sila ni Korah, yung mga 250 na mga leaders po doon sa Israel. Lahat po sila inusig nila, paghandog po ng insenso. Sige nga, kung sino ang totoo, tinawag din kami Nangungusap din ang Diyos sa amin Nagmamalaki ka ba sa pastor mo? Mag-repent ka. Hallelujah! Nagmamalaki ka ba sa nagturo sa'yo? Mag-repent ka. Kasi ito po yung nangyari sa kanila, yung time po na yon. Kasi Korah, yung, kalimutan ko, hindi ko mahanapan yung mga pangalan nila. Praise the Lord, yung mga dalawang kasama niya. Ayan. Kasi dami ko pong sinulat dito. Kasi short na yung time ko. So, yun po yun, yung time po na inano nila, sige, usok kayo. Magdala kayo ng inyong mga insenso, 250. Ganyan. Tapos, nung time po na yun, nag-offer po sila, naggalit po ang Diyos. Kasi, hindi po yun yung prescribed na incense na kailangan i-offer po sa kanila. Pero tignan nyo po, yung kanya pong insenso na i-offer po doon, preserve pa rin ng Lord. Kasi naging holy na po yun. Kaya ibig sabihin, mga kapatid ko kay Kristo, yung fire po na ito, glory to God. Amen. Yung insenso po na ito, na prescribe po ng Diyos, it will atone the people. Kasi nung time po na yaon, nag-alsa sila. At yung mga natira, so alam mo na po natin, nanilamon ng lupa, yung mga yon, nasunog yung 250, si Korah, yung mga kasama, yung kanilang mga pamilya, ari-arian lahat po, nagbuka ang lupa at ninilamon po sila. Amen. Naubusan na ako. At nung time po na yon, yung time po na yon, mga kapatid ko, nung po na itong pong atonement po na ito nangyari po, kasi nagsimula na pong mamatay ang lahat po ng mga tao because of their rejection for Moses. Ang kanila pong pagkakasala, kumbaga, kinampihan po nila ang yung pong mga nag-alsa laban kay Moses. Nagsimula na po ang galit ng Diyos. Ano pong inutos ni Moses? Aaron, the priest, kumuha ka ng baga doon sa altar. Magsunog ka ng insenso, dalhin mo sa kapulungan. At habang nagsusunog ng insenso, pumuha doon sa altar, naglagay ng insenso, dala-dala po yung golden censer. Marami na po ang mga namatay na katumba doon. Pero habang inaano po niya yung censer, yung incense, napipigil po ang pagpatay. Ngayon po, mga kapatid ko kay Kristo, ang sanlibutan na po ito, grabe na po, palala ng palala ang kasamaan. Ang kamatayan, lalo po, umiiral ito, maging sa iglesia. Kaya sabi po doon sa Sardis, sinasabi mo na ikaw ay buhay. Church po yan. Sinasabi mo na ikaw ay buhay, ngunit ikaw ay patay. Kaya dito po, sa ano po yung kulang? Nagsusunog na rin, kumbaga meron silang salita ng Diyos. Pero ano po yung kulang? The fire of the Holy Spirit. Yung nagbibigay po ng buhay. Sapagat yun po yun. So, dako na po tayo dun sa last verse ko na po, mami naman kong kapatid. 2 Corinthians chapter 2, verse 14 to 16. Kinuha ko po ito sa GNT. But thanks be to God, for in union with Christ, pakisabi po, nakipag-isa ako kay Kristo. We are always led by God as prisoners in Christ's victory. Pag narinig mo yung prisoner, kaaya-aya, hindi. Parang hindi pero ang alipin ni Kristo, masaya. God uses us. Pakisabi po, ginagamit ka ng Diyos. Sa katabi mo. God uses us to make the knowledge about Christ spread everywhere like a sweet fragrance. Ang pagkakakilala mo pala kay Kristo, kapatid ko, ay isa po itong pabango. Di ba kapag may bago kang pabango, ini-spray mo para maamoy din ng kapwa mo? O ini-stack mo lang hanggang sa mo expire? For we are like a sweet-smelling incense offered by Christ to God. Through Christ, siya pala ang nag-o-offer po sa atin. Kasi bakit? He is our high priest. Di ba maalala, siya lang yung pumupunta doon, yung high priest, doon sa Holy of Holies. At ngayon po, shadow lang po yung doon kay Moses. Sa atin po, nandun na po yung ating high priest. Amen.
For we are like sweet-smelling incense offered by Christ to God, which is spread among those who are being saved. Kaya habang ipinapahayag mo ang pagkakilala mo kay Kristo, ito ay isang mabangong samyo sa mga naliligtas. Estudyante, ina ng tahanan, nagtatrabaho, o nasa kumpulan, huwag naman chismisan, nasa barkadahan, nasa palengke, saan ka man, ang sweet-smelling incense ay nasa iyo, which is spread among those who are being saved and those who are being lost. Verse 16, for those who are being lost, it is deadly stench that kills. Yung mga ayaw na po talagang tumanggap, ito po ay mabahong samyo po sa kanila. Pero huwag kang ma-disappoint. Huwag kang ma-discourage. Sapagkat meron po talaga mga taong inilaan ng Panginoon. It is a fragrance to bring, but for those who are being saved, it is a fragrance that bring life, who then is capable for such task. Who is capable for such task? Ito po ang tanong po ng 2 Corinthians ni Apostle Paul. Sino ang karapat-dapat sa tungkulin na ito? Mga minamahal kong kapatid, lahat po tayo na nandito, I believe ano na po tayo lahat. Habang nakikinig ka ng gospel, habang nakikinig ka who Jesus is, nag-i-input ka ng insenso sa buhay mo. At itigwari, dinudurog ang iyong pong sarili, ang isipan mo, ang iyong puso, ang iyong buhay, dinudurog po yan. Gaya po ng insenso. Until one time, you are ready to serve the Lord God Almighty. Bawat isa po sa atin, sino po ang karapat-dapat na gumawa ng lahat ng mga ito? To be an incense and to serve as the altar of the Lord. Tumayo po tayong lahat.